Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, i-shout out niyo po ako sa pangalang Rom, avid silent listener. Kuya E, nais ko lamang pong magbahagi ng isang kwento sa inyo na recently ko lamang po naranasan. First of all, Kuya E, masasabi ko po na till now, marami pa ring tulad ko. Nagtatago sa kung sino talaga o anong gusto. Kahit na bata pa lamang ako ay alam ko na po kung anong gusto ko. Kuya E, pero hindi ko napalampas ang mga simpleng tinginan kapag naglalakad ka sa daan na siguradong may makatinginan ka lamang ay may mangyayari na o magkakayayaan na siyang ibabahagi ko po. Isang gabi po Kuya E, nanood ako ng isang patimpalak. Actually, random lang na nakapunta ako doon sa malapit sa aming court. Dahil sa naengganyo ako kasi maraming nagsisigawan. Hindi naman yun pageant or bikini open kundi yung parang got talent. Iba-ibang talento ang sumasali para magpakitang gilas. At Kuya E, hindi ko naman inisip na sa pagkakataong nagtungo ako sa court ay may makakatinginan ako or what at may magaganap. Pero sabi nga, minsan talaga may swerte din sa bigla ang mga ganap. Kuya E, nakatingin ako sa nagpe-perform nang bigla naman akong napatingin sa aking katabi. Sa kainitan ng gabi ay may hot ako makikita. Isang teenager na itago natin sa pangalang Kulit. Si Kulit Kuya E, maingay kasi. Kumbaga natawag niya ang atensyon ko nang marinig kong humihiyaw kasama ang kanyang tropa. Si Kulit, matangos ang ilong, medyo maputi, yung mata niya sobrang expressive. Kuya E, walang hindi mapapatingin kay Kulit. Simple lang ang suot niya, nakasando at nakamaikling short sa mga nauso sa mga lalaki ngayon. Kuya E, mga ilang sandali pa ang nabalikan ako ng tingin ni Kulit. Tapos napaalis akong tingin. Pagtingin ko ulit, tumingin ulit ito Kuya E. Binasa-basa ang labi. Sumipsip ng kanyang inuming palamig. Iba ang pagkakasipsip niya Kuya E. Tipo bang pinagkakahabaan ng kanyang nguso. Na syempre waring nagsasabi, booking is the key. Yes Kuya E, though minsan may mga libre hindi rin naman talaga maiiwasan ng may bayad. At Kuya E, sa paggala ng aking mga mata, doon ako napatingin sa may bahagi ng kanyang shorts na nakahawak pala siya. Kahit na magulo din ang mga tropa niya na abala sa panonood ay talagang tuloy lang ang kanyang pasulyap sa akin. Waring sinukat ang kanyang kamay ang naroon sa shorts. Mukhang dax ang batang si Kulit. Sa paglakas ng hiyawan Kuya E sa nagpe-perform noon na magician, muling napatingin ako sa stage. Sandali lang yun Kuya E, pero nang maalala kong balikan ng tingin si Kulit ay wala na to. Pawang mga tropa na lamang niya yung naroon. Naging malikot, lalo tuloy ang aking mga mata. Umikot upang tumingin sa paligid na puno ng tao. Nang makatalikod ako, nahanap pa rin ang paningin ko itong si Kulit. Naroon sa may labasan sa gate ng court. Tumango o tumungo na senyales na niyayaya na ako. Kung saan, hindi ko alam. Kuya E, dahil sa alam kong may something na mangyayari ay unti-unti umalis ako doon sa kinakatayuan ko. Nagtuloy naman ang lakad itong si Kulit. Sinundan ko. Maliwanag sa may court pero sa gilid nito ay may madilim na bahagi na kaming nadadaanan. Pumasok si Kulit doon sa bahagi ng madilim. Nabasa ko Child Daycare Center. Sobrang dilim Kuya E na wala akong maaninagan. Doon kami pumwesto sa tagong bahagi papasok doon sa daycare. At Kuya E, nang naka-adjust na ang mata ko at may konting liwanag ay naaninagan ko na si Kulit. Sabi niya, 300 da. Kuya E, hindi pa ako nakakasagot ay kinuha na niya ang kamay ko at doon ipinahawak ang kanyang pops. Malambot pa yon pero hindi naman nagtagal sa aking pagbaba ay nabunyag na ang tunay na tindig noon. Kuya E, medyo nabulunan ako dahil maipagmamalaki ang bata. Inenjoy ko ang malasais na haba noon.
Kuya E, sa totoo lang, napagod ako dahil sa mukhang matagal na pagsabog ni Kulit. Dahil nakailang beses pa akong nagtanong kung malapit na ba, hindi pa daw. Hanggang sa sobrang tagal, sinabi ko na lang na siya na muna yung gumalaw at sabihin kapag malapit na. Pero sabi niya, sige lang, para mabilis, ikaw na lang. So kahit pagod na ako, ay sige ka girl, ginusto mo yan. Kuya E, hindi sinabi ni Kulit ang magaganap na pagsabog, kaya naman, direkta na yun. Talagang dun na nag-straight ang kanyang paa. Bata, malapot, masarap ang krema. Nagayos lang sandali at inilawan ng aking pagdukot sa bulsa. 400 ang binigay ko. Ako nang napagod, ako pa ang nagbayad. Ganun talaga. Sabay nagpaalam na si Kulit. Naaninagan ko ulit siya sa liwanag. Siya ang unang sobrang bata na aking nalantakan. At kung titignan talaga siya, gwapong bata ang bata. Kaya kung nagbayad man ako ay hindi ako nanghihinayang. Kuya E, bago kami tuluyang magkahiwalay ni Kulit ay sinabi niya sa akin ang kanyang messenger. Mag-message lamang daw ako kung gusto ko. Na-stalk ko na si Kulit. Puro payami ang pic Kuya E at mukhang papimous. Marami siyang liker na syempre, puro girls at marami ring Becky. Hindi ko pa siya na may message dahil sa ayoko naman din na malaman niya ang pagkatao ko. Kaya baka gumawa ako muna ng dummy account. Alam ko, magkikita din naman kami soon. Lalo na, isang community lamang naman kami nakatira. Hanggang dito na lamang po Kuya E. Till next po na kaganapan. Till next talaga, okay? Maraming salamat sa iyo, Rom, dito sa iyong letter, Noel, sa mga ganyan mga public places. Lagi ko sinasabi, no, ingat-ingat lang, no, sa mga gagawin. At syempre, ingat din dun sa mga tao na baka mamaya kung ano lang naman yung balak o kung anong mangyari, di ba? Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.